Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Soul Gluttony Level 1 kumakain ng kaluluwa ng mga boss na natalo ng kanyang Panginoon upang taasan ang kanyang mga stats cooldown isang araw sa laro. Kaya't lumalaki ang kanyang stats sa pamamagitan ng pagkain ng kaluluwa ng mga boss na aking natatalo. Skill Gluttony Level 1 kapag ang isang kalaban ay nawawalan na ng kanyang kagustuhan o mayroong kahit anong skill ang nais niyang kainin, aabsorbuhin niya ang nasabing skill cooldown 30 araw sa laro. Sa madaling salita, ito i-absorb ang skill ng kalaban kahit na medyo mahaba ang cooldown, maganda ang kahusayan ng skill. Skill Copy Level 1 ang alagang hayop ay maaaring kopyahin ang lahat ng mga skill at magic skill na dalawang ranggo mas mababa kasama na ang sariling ranggo nito cooldown 30 araw sa laro. Ito'y isang kalokohan kapag umabot na ito sa ranggong demigod, maaari na nitong kopyahin ang mga skill na may ranggong legendary. Pagkatapos ang Gravity Meteor at ang Charon Swordsmanship, oh my! Sandali lang, pwede mo bang kopyahin ang Dragon Language o Chantless ngayon? Siyempre kaya ko. O kaya hindi ko ito agad magagamit ngayon, sayang. Immortality Level 1 sa pagkamatay, muling mabubuhay agad cooldown 10 segundo. Grabe, totoo ba itong cooldown na ito? Ang ating guro ay sobrang astig, sobrang saya ko. Quest Find Tanano's Disciple Continued. Ang ikalawang parte ay na-clear mo na, nakamit mo na ang antas 150 pakiklaim ang quest para sa ikatlong bahagi mula sa alagad. Oh my gosh, ano ang cute na maliit na bagay na yan? Ako ay pet ng aking master. O, nararamdaman ko ang enerhiya ng bahagi ng kaluluwa ng hari ng mga demonyo at ang kapangyarihan ng hari ng Philaos, totoo ba yan? At sumabat naman si Lebios na oo, habang ang ating bida na tila naiinis ito dahil sa nagusto din niya ito. Oh, nakakuha ka ng isang ganyang kahanga-hangang at tapat na lingkod na kaiinggit naman. Oh, oo, ako nga'y isang napaka-cute at tapat na lingkod. Hahaha, gusto ko sanang makita ang alagang hayop ng mas matagal, ngunit nakakalungkot na wala akong oras. Oo, bilisan mo na at ibigay mo na ang aking gantimpala. Ngayon, narito ito, pakipili na lang kung alin ang gusto mo, autoridad o relic. Dahil nakakuha ako ng autoridad dati, ngayon kukunin ko ang relic. Ano ito, pasensya na, ito na ba ang window para sa pagpili ng autoridad at relic? Hindi, alam ko iyon. Ano itong mga ito, ang Conductor of Death Authority o ang God's Jade Mat na isang God's relic? Sa tingin ko, sa pangalan pa lang, dapat piliin ko ang autoridad. Ano ba naman itong Jade Mat, hindi man lang ito pyramid. Kung hindi ka pipili ng mabilisan, ay baka magkakaproblema tayo. Nakakainis naman ito, mag-aantay ka na muna, hindi ko makita ang buong paglalarawan, tama ba? Siyempre, bakit pa itatanong kung hindi naman ito ang unang beses na tayo'y nagkita, hahaha. The Conductor of Death Authority, Active Level 1. Kapag niyayakap niya ang kanyang kamay, isang tahimik na kulay itim na kidlat ang maglalakip sa buong mundo at magpapalaganap ng kamatayan. Diyosa ng digmaan, Athena, epekto, gamitin ang 5 kaluluwa ng mga boss o 5 antas para ma-activate ng 1 minuto. Ikaw ay babalot ng isang bangungot at magiging bangkay kung saan ang lahat ng pinsala ay hindi tatamaan. Sa panahong ito, ang lakas ng atake ng lahat ng mga user ay tataas ng 500% at ang lahat ng mga skill at magic ay hindi magagamit. Karagdagan, sa tuwing magtagumpay ang isang atake, ang taong atikihin ay apektado ng Thananosa's Nocturne at hindi mag-a-apply ang cooldown para dito sa panahong ito. Pagkatapos ng oras ng skill, lahat ng mga skill at magic ay hindi magagamit sa loob ng 5 minuto. Hindi ito mag-aapekto sa galaw, cooldown, 30 araw sa totoong oras. Wow, nakakabaliw iyon. Bagaman maraming limitasyon, ito'y isang matalim na skill na maaari kong gamitin isang beses kada buwan. Susunod ko nang ipaliwanag ang quest para sa ikatlong trace. Karaniwang, kapag na-reach mo ang antas na 150, agad akong lumilitaw at nagbibigay ng quest, ngunit dahil kailangan kong ibigay sa iyo ang impormasyon kasama ang premyo, ipapaliwanag ko ito ng mabilisan. Pumunta ka sa Karen Empire, makipagtagpo sa Emperador at kunin ang 2 relics upang linisin ang quest. Ang Emperador, haha, ang pagiging isang Diyos ay hindi nangangahulugang madali kang makakipagtagpo sa Emperador.
At hanggang sa makuha mo ang mga relics na iyon, ginawa ko ito nang hindi ka makausad pataas ng antas 11 kahit gaano karaming experience points ang makuha mo, hahaha, pagkatapos ay umaasa ako na makakipagtagpo ka sa emperador, paalam. Lebius, ang alagad ba ay nagbibigay ng impormasyon sa Papa o sa Pantheon, hindi ba niya alam na ako ay alagad ng emperador? Oo, sa tingin ko hindi niya alam, ang alagad ay palaging nag-iikot mag-isa. At talaga, kung gayon, ibig sabihin kailangan nating bumalik sa kabisera, alam ko nang mangyayari ito kaya't bumili ako ng maraming teleportation scrolls patungo sa kabisera. Hold on, parang may nakakalimutan ako na mahalaga, marahil ay pakiramdam lang. Na-clear mo ang story dungeon, may mga premyo na ibibigay, nakakuha ka rin ng experience points, ang story dungeon ay magiging wala na, mangyaring lumabas. Hanapin ang alagad ni Thananos, una trace, kumpleto. Pangalawang trace, kumpleto. Pangatlong trace, noong unang panahon, lumaban ang alagad ni Thananos laban sa emperador ng Karen Empire. Sa oras na iyon, itinataguyod ng alagad ang dalawang imperyo at kinuha ang dalawang relic mula sa emperador. Ika-4 na trace hanggang ika-6 na trace, ma-unlock kapag narating ang Mga lods, bago po natin ituloy yung video, may kunting pag-giveaway po tayo. Pid kang makukuha ng 100 pesos up to 500 Gcash per week. Madali lang para makakuha ng free Gcash, just subscribe, like and share para mapili. Huwag kalimutang mag-comment para mabilis kayong mapansin. Totoo po, mamimigay talaga kami sa mga top viewer at sharer ng video namin. tamang antas, ang trace ay maaaring mawala sa iba pang kamay. Premyo, sa bawat pagkatagpo ng trace, maaaring piliin ang God's Authority o God Relic. Sa bawat pagkabigo, bababa ka sa antas na isa. Sa pamamagitan ng pari na nasa likod mo, ibinigay ko ang mga relic sa Papa. Pagkatapos, upang buksan ang mga ito, may dumating na taga Thananos Church at kinuha ang mga ito, kaya't waring hindi mo ito nabalitaan. Ako'y lubhang nagkasala, ang aking alagad ay nagsusumikap ng mabuti. Ang templo ni Thananos ay malawak at hindi ka makakapag-teleport doon, kaya't kailangan mong maglakad, Azura, sa iyong bilis, mga 1 buwan ang kakailanganin. Kung 1 buwan sa oras ng laro, ibig sabihin ay mga 6 na araw lang sa totoong oras. Ako'y lubhang nagkasala, kung andyan ka, ang mga tao ng Thananos Church ay dadalhin ito pabalik pagkatapos nilang tanggalin ang selyo. Kailangan mo sila agad, di ba? Ihahanda ko ang isang lumilipad na bangka o kahit ano na magagamit mong liparin ang langit ng mabilis. Magdadala ito ng ilang oras upang gawin, ngunit matatapos ito sa loob ng 1 linggo. Pwedeng mo itong gamitin para mag-ensayo o manghuli habang hinihintay. Maraming salamat. Ito ay isang summoner. Kapag tapos na ang lumilipad na bangka, padadala ko sa iyo ang isang mensahe dito. Bakit? Anong mali? Wala pa akong pangalan. Akala ko may kinalaman ito sa isang mahalagang bagay. Importante ito para sa isang demon. Totoo ba? Ano kaya ang magandang pangalan? Pero lalaki ka, di ba? Babae ako. Oo, alam ko babae ka, di ba Lebius? Pasensya na, iniisip ko na lalaki siya dahil sa itsura niya, tulad ko. Kukuha na ba ako ng impormasyon tungkol sa alagang hayop? Special note, dahil ito ay itlog na binili sa DP Store, ito'y lumabas mula sa DP na naglalaman ng kapangyarihan ni Thananos. Mas malakas ito kaysa sa normal na alagang hayop. Ayon sa nakalagay, ano ang masasabi mo tungkol kay Thana? Napakaganda. Sobrang saya ko. Wahahaha. Hero Guildhouse, pagkatapos ng competition, marami tayong nakuha ng mga aplikante. Pwede tayong maging maluwag sa pagtanggap ng tao kaya't medyo kakaunti lang ang maaari nating makuha. Okay lang ba ang 4 na tao? Pero nagpapasalamat ako kay Yun dahil sa pinagliban na muna niya ang paghahunt, nagbigay siya ng pagkakataon sa iba at tumulong sa akin. Rin, si Yuna andito rin, andito ako, malamang busy ka pero mayroon akong gusto sanang pag-usapan sa'yo. Okay na ako ngayon, upo ka, sa tingin ko, darating ang kapatid ko bukas para inspeksyonin ang guild house. Sinabi mo sa akin na mag-iikot siya sa guild at pagkatapos ay magdedesisyon kung gusto niyang sumali, di ba? Ang kapatid mo, oo, hindi ko ba nasabi sa iyo, inirerekomenda ko siyang sumali sa guild pero parang ayaw niya, pero sabi niya, darating siya para tingnan ang guild house kaya kailangan kong magkaroon ng ilang brownie points. Ang sabi ni Yunsang dati, may kakilala siya sa guild at iniisip ko si Yuna, kaya ang totoong kapatid ni Yuna ay si Yunsong.
Si Rin ay medyo makalimutin dahil sa kanyang palayaw kaya't walang dahilan para hindi mo malaman sa palagay ko kilala namin ni Rin ang karakter ni Yoon Sung pero para sa kanya na pumunta rito, balak kaya niyang sabihin kay Yuna na siya si Azura? Kung sasabihin lang niya baka hindi maniwala si Yuna, malaki rin ang paghanga ni Yuna sa kanya. Pwede na ba akong pumunta para batiin siya, ikaw rin, yun? Hindi ko na maalam kung laro ba ito o totoo na dahil sa dami ng ginagawa ko, gagamitin ko ang pagkakataon na ito para magpahinga, okay lang ba? Oo, okay lang sa akin, pero tatanungin ko si Opa. Dahil tinatanong mo siya paano kung si Rin ay sumali rin, ako rin. Opa, ano kapag iniikot mo bukas ang guild, doon ay makikita mo ang guild master, Rin at ang kanyang kapatid na si Yun. Si Yun pareho ang edad sa akin at close kami kaya pwede bang pumunta at bisitahin ka bukas? Rin at Yun sa tingin ko ay napansin na ni Yun. Sa tingin ko okay lang dahil alam na nila kung sino ako, bukod pa roon baka hindi maniwala si Yune kapag sabihin ko sa kanya na ako si Azura. Okay lang sa akin, hindi, mas maganda kung makakasama sila, nagpapasalamat ako dahil pupunta ang guildmaster para makita ako. Oo sige, sasabihan ko sila. Black Flamed Hell. Gravity Meteor. Natalo ko ba silang lahat? Ang agwat ng ating mga antas ay masyadong malaki na kaya pa niya yon. Ang wild mo talaga, sasama ako ulit sa pagtitipon ng mga halimaw, hindi kailangan ko nang umalis ngayon. Isipin mo, kailangan ko pang dalhin ang gunggong na iyon sa akin, well, salamat sa kanya, mabilis akong nag-level up. Ganito pala ang ginagawa ni Lebius, siya pala ang nagluler ng mga kalaban para mabilis mag-level ang kanyang master, akala ko kanina ay wala lang trip ang ginagawa niya, isang malakas na aggro, well, ang aggro niya ang pinakamahusay araw-araw. Kailangan mong magtago hanggang sabihin ko sa iyo, naiintindihan ko. Wah, tahimik din ako, wak. Tara na, hintayin mo ako. Opa. Sabi ni Rin at Yun, darating sila ng on time kasi may gagawin si Yun, ganun ba? Malapit na darating si Yun kahit hindi kami aabot sa oras, baka gusto mong kausapin si Yuna bago kami dumating, pasensya na at hindi ko agad sinabi, mabilis siyang makaalam, mukhang hindi pa napapansin ni Yuna. Alam niya ba, ito ba ang alaga ni Opa? Oh my, anong pangalan niya? Thona, pwede ka palang magsalita. Wak, ako si Thona. Oh my gosh. Wak, kinikiliti ako. Oh my gosh. Oh, kain ka nito? Hihihi, mukhang masarap, totoo ba na pwede ko itong kainin? Ang galing talaga ni Master. Maraming salamat, tapos na, salamat sa pagkain. Parang may kirot sa puso ko. Kala ko'y di pa handa. Yun, Rin, dito, anong nangyari, Rin, nakita mo na ba ang kapatid ko dati, tungkol dyan, ang pakiramdam na ito, at bigla na lang may naramdam ang bida ng hindi maganda, nang bigla na lang. Habang makapal pa ang usok, tinawag niya ang pangalan ni Ashura at gulat na gulat ang lahat at hinihintay nila mawala ang usok para malaman nila kung sino ito. Ito lang pala ang guro ng ating bida na sinabihan si Ashura na kung bakit hindi man lang siya dinalaw noong nagpunta siya doon. Si Ashura andito ba? Saan? Asan si Ashura? Ano, Ashura, hindi ba't sinabi ni Uriah yon? Mas importante, teacher, hindi ba't si Ashura ang alagad ng emperador? Hey, pwede bang maging alagad ng 2 sa 5 kalangitan ng kontinente? Asan si Azura? Azura, bakit hindi mo ako binisita bago ka umalis? Hindi inaasahan lahat kung gagawin mo yon, magagalit ako. Kaya si Yuna Opa, si Yoon Sung, siya ba'y alagad ni Uriah? Bukod doon, siya rin bang alagad ng emperador? Guro, maraming tao dito kaya tayo na lang magpunta sa ibang lugar. Mayroon nga. Pero sino kayo, mga kaibigan ba kayo ng alagad ko? Siya ang kapatid kong babae at siya ang guildmaster ng kapatid ko at siya rin ang kapatid ng guildmaster. Kayo rin pala lahat. Ang aming cafe, hello, galing kami sa branch ng lugar ng Sakuna kung nais nyong mag-file ng kompensasyon sa lugar para sa pinsalang ginawa ni Miss Uriah. Hindi ang masamang babae na iyon, bakit hindi ako noong nakita niya ako?
Umiiyak itong si Lebios sa kadahilanan ay dinala ni Uria ang kanyang master sa lugar na hindi siya pwede ma-teleport para masundan ang kanyang master. Oops, ang kaluluwa na kinain ko ay mukhang lalabas na. Sige, bumalik muna tayo sa kampo ni Uria sa kabisera ng imperyo. Narito, kunin mo, salamat, guro. Hihihi, ako lang ba meron ka, di ba? Ang emperador ay nagbigay lang sa iyo ng isang skill book, pero tingnan mo ako, oo naman, si Operin, hindi normal. Hindi ko na kailangan ang DP store, nakakuha na ako ng Meteor Riding Legendary. Ang skill na nilikha ni Disaster Uria upang tulungan ang kanyang alagad sa malayong paglalakbay. Bagaman hindi tumagal ng matagal ang paglikha nito, hindi maipagkakaila ang kapangyarihan ng skill na ito. Epekto, maaaring gamitin kapag ang Gravity Meteor ay na-activate, kakainin ang 50% ng maximum na stamina sa pag-activate, nagbibigay ito ng kakayahan na kontrolin ang direksyon ng Gravity Meteor at maglakbay ng malalayong distansya. Ang lugar ng paglanding ay tatayaang ayon sa destinasyon ng Gravity Meteor. Ang lahat ng pinsalang dulot ng Gravity Meteor ay mawawala, cooldown na 30 game days. Grabe yan, ginamit mo lang pala para subukan. Bagaman medyo minamadali, napakagandang skill nga ito. Ito kaya ang sinabi ng emperador na ibibigay niya sa akin. Oo, sa totoo lang, plano niyang ibigay sa iyo ang isang flying wyvern, pero masyadong mababaw, kaya't pinigilan ko siya at pinalitan ko ito ng ganito. Isang flying wyvern, hindi ba dragon ang flying wyvern? Sa halip na bigyan siya ng flying wyvern, binigyan kanya ng skill na ito. Asahan nga naman, ang galing ng sense ni Guro Uria, hihihi. Guro, aalis na ako. Sa susunod na pagbisita ko dito, siguraduhin kung pupunta ako sa lab na ito. Oo, ingat ka. Sa susunod mong pagbisita, bibigyan kita ng isa pang skill. Oo, salamat. At sabay-sabay sila napabuntong hinga sa paglabas ng pinto. Opa, pwede mo ba itong ipaliwanag? Sige, magpapaliwanag ako. Azura ay ikaw at ikaw ay Azura, hindi Opa, ang alagad ng 2 sa 5 kalangitan, kaya lahat ng papuri ko kay Azura ay ukol sa kanya pala. Paumanhin sa kaguluhan ngayon habang si Yuna ay parang nawawala dahil sa mga natuklasan niya, hindi mo naman alam na mangyayari ito kaya't wala kang dapat ipagpaumanhin. Nakakahiya naman at nagpaplano pa naman akong mag-tour sa guild hahaha, hindi, ako na lang ang magtotour para sa'yo. Sa pagmamasid sa mga reaksyon ng NPC, hindi ko masabi kung gaano sila katiwala sa kanila. Dahil sa maliit na bilang ng mga piling tao dito, malamang na malaking bahagi ang ginagampanan ng NPC kapag kailangan ng depensa. Totoo nga, ngunit wala namang problema sa lakas ng ating puwersa sa laban. Ang number 1 guild, Shinwa, ay isang subsidiary ng ating guild, ang Hero Guild, pati na rin ang opisyal na number 1 ranker, Eden. Oo, si Eden ay unang miyembro ng Hero Guild pero siya lang ang mapagkakatiwalaan ko para pamahalaan ang Shinwa Guild. Si Eden Opa ay pinsan din ito ni Rin, kaya ba pumupunta rin dito ang mga miyembro ng Shinwa? Oo, alam ng karamihan ng miyembro ng guild na may antas na higit sa 300 na ang Shinwa Guild ay isang sangay ng Hero Guild. Ang paraan ng ating pagpapatakbo ay nangangahulugang ang mga magagaling na miyembro ng Shinwa ay madalas na ini-transfer sa Hero Guild, kaya nga pumunta si Yuna sa Hero Guild. Ano ba ang ginagawa ng lugar na ito? Ito ang dungeon na pag-aari ng teritoryo, paumanhin. Sa bawat teritoryo, sa loob ng kastilyo, mayroong isang dungeon na lihim na ginawa, pareho rin dito sa kastilyong ito, ang mga walang pahintulot mula sa teritoryo ay hindi maaaring pumasok at dahil may mga kondisyon, hindi basta-basta pwedeng pumasok sa dungeon. Wow! Ibig sabihin, dungeon rin ito. Oo, tama yan, ang mga halimaw sa dungeon na ito ay antas 300 kaya't itinakda ko ito para sa mga nangangailangan ng mabilisang pagtaas ng antas. Alam ko rin na mayroon itong dungeon, siguradong kapag naabot mo na ang kinakailangang antas, bibigyan ka ng pahintulot ng emperador na pumasok. Sino nga ba ang mag-aakalang may ganito pala? At sa itaas nito, ang mga dungeon na pag-aari ng mga teritoryo ay nagbibigay ng maraming experience points. Kahit na hindi masyadong maraming items, mabilis kang mag-level up. Dito rin ako nag-mass level up. Pagkatapos ng pangunahing senaryo, tatanungin ko sina Teacher Karen at Iria, nahuhuli ako sa pag-level up kaya sobrang kamangha-mangha talaga ito. Ito ang pader ng kastilyo, sakaling may mga lumilipad na halimaw, may mga pader din sa gilid ng bangin. Wow, kaya pala tinatawag itong Impregnable Fortress ngayon. Kung itatanong ko kay teacher, bibigyan niya kaya ako ng teritoryo? Ngayon nga, anong susunod na lugar?
Ano, iyon ba, isang ambush, isang atake ba ito? Ano itong nangyari? Walang abisong nagbawas ng kaligtasan ng magic barrier, rin, bumaba ang kaligtasan ng pader ng kastilyo, nakakabahala. Sa tingin ko may nagtatangkang pumasok, tayo na at sama-sama nating tingnan. Patuloy na nababahala ang mga tao sa mga pangyayari doon. Mahal na senyorita, huwag kang lumapit pa, delikado. At nang tignan nila ito, hindi nila maaari kung anong bagay na gumagambala sa kanila. Sino yan? Si Lebius lang pala ito, na inuuntog ang ulo sa pader habang umiiyak. Saan ka nagpunta habang iniwan mo itong hamak na alipin? Si Lebius. At hindi maipinta ang muka ng ating bida, na pagtanto na niya ito, na si Lebius lang pala ito. Hey, Lebius, umakyat ka rito ngayon. Nang makita ni Lebius ang kanyang master, agad itong umakyat ng hindi nag-iisip. Hindi ko alam kung may isip nga ba talaga itong si Lebius. Master, narito ang hamak na alipin. Ini-ignore niya ang magic trap habang ang bida ay gustong gamitin ang skill kay Lebius dahil sa kanyang pinaggagawa. At nakatikim tuloy ito ng batok mula sa kanyang master, Master Hot Touch. Salamat. Patawad, NPC siya na dala-dala ko kasama ko, pasensya na, bakit ka humihingi ng paumanhin, Master, ikaw rin, mag-sorry ka, okay lang, dahil ginawa niya yon nang hindi niya alam, wala naman dahilan para mag-sorry. Ang pinsalang ginawa niya sa paguntog ng kanyang ulo sa pader ay katumbas ng maraming level 300 na halimaw na umaatake ng isang oras, pero siya mismo ang gumawa noon. Ano kaya ang antas ng NPC para kayang gawin yon? Sa palagay ko, iyon na ang dulo ng tour sa kastilyo, kaya tara na sa meeting room. Madalas magtipon-tipon doon ang mga miyembro. Magandang plano, pasensya na, pero hindi matatanggap sa Hero Guild si Yunsung, at nagtaka ang dalawa sa sinabi ni Rin. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. Yamete kudasai!